Narito ang new gaming phone ngayon na Red Magic. At ito, ang Red Magic 10 Pro. At isa to sa pinakamalakas na global roam Android phone ngayong taon. Dahil equipped na to ng latest flagship chipset na Snapdragon 8 Elite, naka-latest Android 15 operating system, may magandang cooling technology, mayroong solid na display at kung ano-ano pa. Pero ang tanong, kamusta ang performance? Maganda ba sa gaming? Okay ba yung kanyang FPS? Stable ba yung kanyang temperature? At kung ano-ano pa? Yan yung mga bagay na pag-uusapan natin. Kaya kung interesado kayo, tara at simulan na natin. So, pagdating sa unboxing experience nito mga kaparkour, just a typical Red Magic thing pa rin. Napaka-simple, walang masyadong design dun sa box, same pa rin ng mga previous models nila, straightforward pa din. At kapag inopen na natin yung box, unang-una nating makikita dito is yung isa pang box kung saan nandito sa loob yung ating improved na phone case na hindi nakagaya dati na transparent at mabilis magasgasan. And to be honest mga kaparkour, nagustuhan ko tong type ng case na to dahil mas komportable siya sa kamay kapag gamit-gamit natin sa phone. And then yung next naman nating makikita dyan is yung ating warranty card. And then yung last naman is yung ating SIM ejector. And then after nyan, sa second layer naman, makikita na natin dito yung ating Red Magic 10 Pro unit. Mamaya mas pag-uusapan natin yan. And then sa pinaka-last support naman, dito natin makikita yung ating 80 watts fast charging power brick. And then sumunod naman dyan is yung ating charging cable na Type-C to Type-C. And that's pretty much it mga kaparikoy. So ito na nga mga kaparikoy yung look ng ating mismong Red Magic 10 Pro. Una, pagdating sa design nito, nandito pa rin yung kanyang gaming minimalist looking design. Nga pala, yung hawak-hawak ko nga palang unit dito is yung kanilang Shadow variant. So bali ito yung kanilang 12256GB variant which is the base variant model. And then syempre meron din tayo 16GB to 512GB variant which is ito naman yung Dust and also yung Moonlight. At yeah, maganda yung design ng dalawang yon, more on transparent pa rin yung side niya which is hindi pa rin nawawala sa Red Magic. Pero kung titingnan natin itong Shadow variant nila mga kaparikoy, usually maganda rin naman talaga tingnan. Gaming phone pa din naman yung datingan nito. Meron pa rin naman itong nakakalakas na RGB lighting, meron pa rin dito sa ating logo ng Red Magic and also yung ating X logo dito. Which is kapag nakapatay yung RGB, hindi mo mahalata na may X dito sa likod niya. Nandito na rin yung reflective gaming design nila na usually parang holographic yung datingan. And to be honest, para sa akin in overall, nagustuhan ko yung design nila dito. Hindi kasi ganun ka-aggressive yung gaming static part nito, pero para sa akin, okay pa rin siya tingnan as gaming phone. Usually, mas naging malinis nga siya unlike sa mga previous na models nila na napakadaming nakasulat. Dito mga kaparkour, branding lang and also logo and that's it. Okay na siya. Malinis completely. Pagdating naman sa shape nito, completely box type shape pa din at nandito pa rin yung ating camera bumpless na back part which is alam naman natin na maganda dahil comfortable hawakan tong phone na to kapag naka-gaming grip tayo. However, kung nasanay kayo sa mga phone na medyo curvy yung likod at gagamitin nyo to ng isang kamay, medyo hindi kayo magiging comfortable sa una pero kapag nasanay kayo, magiging comfortable din naman. Pero sa one hand grip lang naman yon. Pagdating sa gaming, as I said, okay na okay. Pagdating naman sa build neto, same pa din ang dati. Naka-glass front, aluminum frame and also glass back. At syempre, nandito pa rin yung ating built-in turbo fan na from 22k RPM max rotation speed naging 23k na to mga kaparikoy. So mas mabilis and also mas naging effective yung kanyang cooling effect dito. Pero mamaya malalaman natin kung totoo nga ba. Nandito pa din yung kanilang useful na shoulder trigger sensors na merong 520Hz touch sensing. Siyempre, present pa rin dito at hindi pa rin nila tinatanggal yung ating earphone jack. Pagdating naman sa charging port neto, naka USB 3.2 Gen 2 na tayo dito mga kaparkoy. Kaya mas mabilis yung pagtatransfer natin ng file and also ng data using OTG connection. And also supported na rin neto mga kaparkoy ang media out, which is magagamit natin siya once na meron tayong external monitor at pwede mo siyang magamit na parang gaming console. Depende na lang kung ano yung mga game na nakasaksak sa kanya or naka-install. Nandito pa rin mga kaparkoy yung ating gaming trigger switch. Same design pa rin as before. Pagdating naman sa power button natin, bilog pa rin. At meron na rin tayo ditong IR blaster. At higit sa lahat, hindi pwedeng mawala which is ito yung pinakagusto kong part sa mga Red Magic phone, yung kanilang dual DTS stereo speaker. Actually, gustong gusto ko yung sound quality na binibigay neto. Maganda, buo. Okay yung kanyang treble and also bass and also gustong gusto kong gamitin kapag naglalaro ako ng game. Ngayon, enough na tayo sa part na yan at pag-usapan natin mga kapare ko yung alam kong gustong gusto nyong malaman about sa device na to, which is yung kanyang gaming capability part. Again, just as I said, isa to sa mga global roam phone na unang gumamit ng Snapdragon 8 Elite. 3nm chipset yan mga kaparikoy at ito ang currently pinakamalakas at pinaka-advanced sa chip ngayon ni Snapdragon. At pagdating dito, meron tayong octa-core CPU na merong max clock speed na 4.32 GHz which is napakataas po niyan currently. At partnered na rin to mga kaparikoy ng kanilang latest GPU which is the Adreno 830. At partnered na rin to ng latest RAM and ROM configuration nila which is naka LPDDR5X Ultra RAM na to which is sinasabi na 13% way more faster unlike dun sa LPDDR5X at naka
UFS 4.1 na rin to, which is 30% way more faster naman pagdating sa reading speed kaysa dun sa UFS 4.0. Kaya complete package talaga tong chipset na to pagdating sa gaming. At pagdating sa Antutu benchmark score na nakuha natin dito, nakakuha lang naman tayo dito mga kaparakoy ng 2.7 million Antutu benchmark score. At kung titingnan natin yung GPU score nito mga kaparakoy, nasa 1.2 million lang naman yung nakuha nating grade dito. Kaya masasabi nating malakas and also upgraded talaga yung ginamit nilang GPU pagdating dito. At pumasa din to sa ginawa nating thermal throttling test. As you can see, 1 hour of testing po yan. And usually, magta-translate din yan dito sa ating wildlife extreme stress test dahil nakakuha tayo dito kaparakoy ng 34 to 51 degrees Celsius pagdating sa kanilang temperature, meaning mataas yung tolerance nito pagdating sa thermal throttling. At pagdating sa best loop score na nakuha natin dito, nasa 6,000 plus mga kaparakoy. And then pagdating naman sa lowest ay nasa 4,000 plus. At meron tayo nakuha dito na 71.3 stability. At based sa mga result na nakuha natin sa stress test na ginawa natin, ay pinapakita talaga dito kaparakoy na okay at malakas talaga yung chipset na ginamit dito. Pero kagaya lagi na sinasabi ko, pagdating sa performance ng isang device, itong mga stress test result na to is just an expectation setter lang. Dahil mas makikita talaga natin yung performance ng device kung iti-testing natin siya kung saan nga ba talaga siya gagamitin, which is sa gaming. At ito yung mga game na hinanda ko sa inyo. Una natin sila lang dito mga kaparakoy is itong Genshin Impact. Sinet up natin sa pinakasagad na settings sa pwede natin gamitin sa device na to, which is high graphical preset settings and 60 FPS. At ang good news dito mga kaparakoy, dahil nga meron tayo ditong bagong software and also ginamit ito ng bagong chip, meron na rin bagong feature na nadagdag sa game booster na to. Meron na kasi tayo ditong game frame rate interpolation na kung saan pwede nating i-maximize or mas pataasin pa yung FPS na supported dun sa game. Kagaya na lang dito sa Genshin Impact, kapag inactivate natin ito mga kaparakoy, from 60 FPS, kaya na nating i-maintain ng 120 FPS yung mismong FPS ng game na to. Yun yung pinakamaganda sa kanya dahil kung isa kang hardcore gamer, pagdating talaga sa mga game na kagaya neto, ay pwede mo siyang magamit. However, limited games pa lang yung supported ng feature na to at saka gagana lang siya kapag inactivate natin yung Diablo mode and then lalabas yung option na yon. Kaso nga lang, syempre may trade-offs ang paggamit neto. Ang kapalit neto mga kaparakoy, unang-una mabilis sa power consumption or malakas yung kain niya ng power. Pangalawa naman ay mabilis iinit yung device natin. At confirm yan mga kaparakoy dahil after literally 15 minutes kaparakoy ng paglalaro ay umabot agad ng 43 to 45 degrees Celsius yung nakuha nating temperature dito. And then syempre kung gusto natin i-max out yung gantong performance, kinakailangan natin dyan ng phone cooler. Usually meron ako ditong effective na phone cooler at umabot lang po ng 41 degrees Celsius yung nakuha nating temperature after ng 15 minutes of playing time lang din kaparakoy. Naglaro din ako dito ng common setup lang, so wala tayong game interpolation settings dito at ito yung nakuha nating performance. Solid 60 FPS, maintaining yan kaparakoy sa buong game natin. Kung bababa man siya kapag nagta-transfer lang tayo or nagti-teleport tayo sa mapa, usually bumababa ng 57, 58, pero maintaining natin mga kaparakoy is 60 FPS. So dito sa port na to, ibig sabihin hindi na natin kinakailangan pag gamitin yung game interpolation settings kung gusto lang natin ng decent 60 FPS sa mismong Genshin Impact. And after ng 30 minutes sa paglalaro sa game na to mga kaparakoy, umabot lang siya ng 37 to 39 degrees Celsius pagdating dito. So makikita natin na okay kaparakoy yung performance natin dito dahil hindi tayo pumalo ng 40 degrees Celsius, which is nice pagdating sa Genshin Impact. Anyway, pagdating naman sa mga MOBA game, wala tayong magiging problema dito. All goods yung naging performance natin. Pagdating sa HOK, max out settings tayo dito mga kaparakoy, hindi pinagpawisan tong phone na to. Okay na okay yung performance niya all the way. 120 FPS maintain yung nakuha nating FPS dito, so wala naman tayong masyadong papag-uusapan dyan. Pagdating naman sa Wild Rift, sinet up natin sa 120 FPS yung settings and then in default, bababa sa high yung ating graphical settings dito at nakakuha tayo dito ng decent 120 FPS din. Kaso nga lang, pagdating sa MLBB, kinakailangan pa ng konting hilot or konting communication ni Red Magic at saka ng developer dito dahil hanggang high frame rate settings pa lang po yung supported dito. Meaning, maximum lang or pinaka-max out na makuha nating FPS dito is 60. And yes, 60 FPS all the way maintain naman siya doon. Yun nga lang, sayang yung 120 FPS na support neto dito. So, kinakailangan nila ng konting hilot pagdating sa developer ni ML para syempre ma-maximize natin to. Kaya Red Magic, do the thing. By the way, pagdating naman sa thermal na nakuha natin sa tatlong game na to, nag-average lang tayo dito ng 35 degrees Celsius to 37 degrees Celsius. So, hindi talaga mahihirapan tong phone na to pagdating dito. Dahil syempre, hindi naman to mga heavy game. Next naman, nag-testing din ako dito ng shooting games at unahin natin ng CODM. Dito, syempre, max out settings tayo dito, ultra and also naka-medium graphic settings dahil yun yung required dito. At nakakuha tayo dito ng decent 120 FPS pagdating sa MP mode. At okay na okay yung naging performance natin dito. Walang naging problema, walang FPS drop at kahit
kahit ano. At gamit na gamit ko nga rin pala dito yung kanyang shoulder triggered button. Pagdating naman sa MP mode, naka 90 FPS tayo dito mga kapare ko. And then same lang din ang feedback ko sa MP mode. Okay na okay at walang naging problema pagdating dito. Nag-try din ako maglaro dito mga kapare ko ng Warzone Mobile, and currently hindi pa ganun ka-optimize tong game na to, pero medyo natuwa din ako sa naging performance niya. Syempre as usual mga kapare ko, sinet-up natin sa pinakasagad na settings nito, naka-peak yung ating graphics quality and then naka-uncap yung ating FPS. Pero pagdating sa mismong gameplay, hindi pa ganun ka-consistent kapare ko yung FPS na nakukuha natin dito. Usually may mga pagkakataon na nasa 70, 80 FPS siya, pero bababa din agad kapare ko sa 40, 50 and also 60. Pero madalas yung tinatambayan is from 49 to 60 FPS. Diyan talaga siya nag-maintain. Pero at the end of the day, playable na playable naman yung game sa po na to. Pero yun nga lang, wala tayong stable or baseline FPS or maintaining FPS neto mga kapare ko habang naglalaro. Talagang paiba-iba siya. So dito mga kapare ko, hindi naman to problema ng phone natin. Napakadami ko na rin phone na testing dito sa Warzone Mobile at the same lang din sila na nakuhang performance dito. So nasa developer pa rin talaga or nasa game side pa rin talaga yung problema sa part na to, dahil hindi mahihirapan yung phone na to mga kapare ko dahil sa lakas ng chipset na ginamit niya. Yun nga lang, hindi pa ganun ka-optimize yung game, kaya yeah, downside pa rin to pagdating dito sa ating Red Magic 10 Pro. At pagdating naman sa temperature na nakuha natin sa dalawang game na to, usually naglalaro lang sa 38 to 40 degrees Celsius yung nakuha natin, at yun na yung pinaka-max sa loob ng 25 minutes of playing ng mood game. So yan yung maganda dito dahil hindi naman ganun talaga nahirapan yung phone natin. Nga pala mga kapare ko, syempre kung nabitin kayo sa gaming test natin dito, don't worry, gagawa natin to ng dedicated video which is the stream gaming test. Kaya kung meron kayong mga favorite games na gustong isa lang sa phone na to para malaman yung performance niya doon, comment nyo na sa video na to mga kapare ko para isama na natin yan sa next game. Nga pala mga kapare ko, pasensya na, hindi ko nagamit dito yung ginagamit natin na FPS counter dahil naka Android 15 na po itong device na to, and currently yung application na ginagamit natin is hindi supported for Android 15. Kaya hindi ko mapakita dito yung medyo malaking FPS counter natin, pero don't worry, built-in FPS counter naman yung ginamit natin sa mismong gaming test, so accurate pa rin naman yan. Yun nga lang maliit, kaya hindi nyo agad makakita. Anyway, move na tayo sa part ngayon, at ngayon naman pag-usapan natin kapare ko yung iba pang mga upgrades na nangyari dito sa Red Magic 10 Pro. At simulan natin sa display nito. Pagdating sa display specs nito, naka 6.85 inch, 144Hz, AMOLED display panel na merong 2000 nits peak of brightness with 1.5K resolution display. At pagdating sa display output na binibigay nito mga kapare ko, talagang maganda, okay, and also crispy. Just as I said, naka 1.5K resolution display to. Isama pa natin na may-utilize natin yung kabuuan ng screen dahil naka under display camera setup pa rin tayo dito, na kung saan nagre-result ng mas maganda and also mas utilized na screen display kung ako yung tatanungin ninyo. Kaso nga lang, hindi natin mamamaximize yung display nito kapare ko pagdating sa Netflix dahil naka widevine L3 lang tayo dito. Pero ganun pa man, pwede pa rin naman natin siyang gamitin pagdating sa ibang mga streaming application. Kagaya din na ng YouTube and other app na pinapanood natin ng mga movies. Pagdating naman sa TikTok and also Facebook, wala din problema sa social media dahil snappy, maganda yung ating display, gumaganing 144Hz, talagang nagre-reflect siya unlike dun sa ibang mga na-testing natin before. At yung isa pa sa pinaka nagustuhan ko dito at una ko agad napansin nung una kong in-unbox tong phone na to ay yung kanyang bezel. Napakanipis na po mga kapare ko. As you can see, symmetrical and also mas manipis siya unlike dun sa dati. Meron na kasi itong 1.25mm thickness mga kapare ko. At kung hindi ko i-mention, for sure hindi nyo mapapansin na medyo malaki ng konting-konti lang naman itong chin part bezel natin dito mga kapare ko. As you can see, hindi siya talaga halata. At isa pang katangian nito, kung medyo sensitive yung mata nyo kagaya ng akin, lalo na pagdating sa low light, pwede natin siyang gamitin ng pangmatagalan dahil meron na itong 2592Hz PW dimming technology para maprotektahan yung mata natin sa eye strain. And yeah, in overall, para sa akin, mas mamamax out natin yung capability ng display nito kapare ko pagdating sa gaming dahil halos lahat ng game na tinesting natin dito is max out yung settings. Anyway, kung usapang upgrade or bago, meron ding ng bago kapare ko pagdating dito sa kanyang operating system. Naka-latest Red Magic OS 10 na kasi tayo dito. At ang maganda dito, fresh from the box, under na po ito kapare ko ng Android 15. At confirm mga kapare ko na makakakuha tayo dito ng 2 to 3 years software support update. Hindi ko nga lang na-confirm kung ilan yung pinaka-major update nila at yung security patches, pero sa tingin ko, nasa 2 to 3 times yung kanilang major software support update and also 3 years na security patches. Pero sa tingin ko lang naman yung part na yon. Hindi po yung confirm. Pero confirm na po na 2 to 3 years kapare ko yung software support sa phone na to. At pagdating sa interface nito mga kapare ko, ganun pa rin naman, magaan pa rin naman yung OS, maganda pa rin siya tingnan, and also mayroon tayong mga nadagdag ditong wallpaper. More on white theme sila ngayon unlike before na nasa yellow and orange combination sila. Pero ngayon, to be honest, nagustuhan ko yung mga wallpaper theme nila dito. At ang isa pang bagay na lagi kong ginugusto dito sa Red Magic OS is yung pagiging bloatware free neto mga kapare ko. No built-in ads, no bloatware, just a clean UI interface mga kapare ko. Maganda and also
also malinis. That's all. At isa pa sa pinaka nagustuhan ko dito sa phone na to is yung kanyang battery. Meron kasi itong 7,050 mAh of battery capacity and 80 watts fast charging support. At based sa battery test na ginawa ko dito mga kapare ko, nakakuha tayo dito ng 11 hours and 26 minutes na SOT. So nung tinesting ko to, nakaset sa 50% volume, max brightness, and also naka-on po yung ating turbo fan yan. Automatic kasi nagagana siya. And to be honest, based sa result na to, medyo mababa yan para sa 7,000 mAh of battery sa isang device. Pero reasonable din naman dahil nga meron tong built-in turbo fan na automatic na gumagana once na merong ginagawang heavy task yung phone mo. May option ka naman na i-turn off tong fan niya kapag gagamitin mo lang i-social media or kaya manonood ka lang ng movie, pwede mo yung gawin. Anyway, pagdating naman sa charging time nito mga kapare ko, aabutin tayo dito ng 2 hours plus minutes kahit na naka-open yung turbo charging natin. And take note, kahit na naka-open yung turbo charging natin dito, ganun pa rin yung makukuha natin na charging time. Anyway, ngayon naman mga kapare ko, pag-usapan natin yung camera part ng phone na to. Pagdating sa rear camera nito, meron tayo ditong main and also ultra-wide camera. Pagdating sa main camera, ang ginamit na sensor dito is OB50E, 50 megapixel sensor. And then pagdating naman sa ating ultra-wide camera lens, ginamitan naman to ng OB50D, 50 megapixel sensor. At pagdating sa mga output na nakuha natin sa both device ito mga kapare ko, masasabi ko na pwede na. Hindi siya ganun kagandahan kung i-compare natin sa mga flagship phone, pero kung i-compare natin to sa mga mid-range level phone out there, masasabi kong mas lamang or mas maganda yung performance ng camera nito kaysa sa kanila. Pero meron pa rin naman mga mid-range phone naka-level or kaya mas higit pa dito. Pero masasabi ko na nag-improve talaga yung camera nito pagdating sa rear camera. Assurance sa mga output natin dito, vibrant, sharp, and also maganda rin yung kanyang portrait mode. Okay yung bokeh effect. At ang isa sa pinaka nagustuhan ko dito is syempre yung detail ng photo hindi nawawala. As in, nandun talaga. In overall, maaasahan talaga natin dito yung ating rear camera, mapa main and also ultra wide camera. Okay siya para sa akin. Pero just as I said, kung i-compare natin to sa mga flagship level phone camera out there, syempre, di hamak na talo to. Pagdating naman sa video capability nito, kaya na ito mag-shoot ng 8K at 30 FPS and 4K at 30 and 60 FPS. Pero for the sake of the video, dahil 4K to i-export, 4K lang muna yung tinesting natin dito. At based sa mga output na nakuha natin dito, pagdating sa 4K at 30 FPS, maganda, stable, yun nga lang, meron pa rin wobble effect na makikita dito. By the way, naka anti-shake feature nga pala tayo dito, or sa madaling salita, stabilization mode. And then yeah, okay naman yung stabilization niya, yun nga lang, meron pa rin talagang wobble effect. Pero nung ginamit ko yung 4K at 30 FPS, mas less na yung nakita kong wobble effect dito or yung parang mga glittery effect niya dito sa gilid, nawala na yun or medyo na-eliminate. Pero meron pa rin at hindi nawawala. Nabawasan lang siya usually. Ngayon naman, pagdating sa selfie camera neto, ginamitan to ng 16 megapixel sensor. At pagdating dito, more on process pa rin yung nangyari. Ibig sabihin, more on software thing pa rin yung ginagamit nila pagdating sa kanilang selfie camera, na talagang halatang in-enhance yung kulay ng mukha mo, in-enhance lahat para magmukhang sharp and also look good yung output. Pero yun nga lang, halatang luto or halatang process ka para ko yung mismong selfie camera natin dito. Pero kung meron tayong proper way of lighting or kaya medyo maganda yung source ng light natin, okay pa rin naman, makakapag-nailed pa rin tayo ng magandang photo. Pero kung i-zoom in talaga natin yung photo, halatang process pa rin siya at talagang medyo makapal pa rin yung luto. At pagdating naman sa video capability, kaya na ito mag-shoot ng 1080p at 30 fps. At yeah, the same quality pa rin mga kapare ko, hindi pa rin ganong kagandahan. So usually, gaming po naman kasi to, kaya hindi na rin to masyadong big deal pagdating sa akin, dahil matik talaga na magiging compromise lagi dito is yung ating selfie camera dahil nga naka-under display. So para makuha natin yung pinaka full display na ito mga kapare ko, kailangan talaga nating i-sacrifice tong part na to. Ngayon naman mga kapare ko, usapang pricing and also final verdict tayo about sa phone na to. As of recording this video mga kapare ko, wala akong idea or hindi ko alam yung pinaka-pricing talaga ng phone na to. So, i-update ko na lang sa comment section and also sa community tab natin kapag meron na tayong balita about dito. Don't worry, ilalagay ko agad. But knowing Red Magic, for sure nasa $600 to $700 yung pinaka magiging SRP ng phone na to. It's around 45,000 pesos or 40,000 pesos yung magiging value nito sa Philippines. Pero hindi pa natin sure yan, speculation pa lang. Pero kung ganun man yung magiging presyo nito at kung tatanungin ninyo ako na okay bang bumili neto, kung wala pa kayong Red Magic 9S Pro or Red Magic 9 Pro or nagbabalak talaga kayo sa isang gaming phone, mare-recommend ko po kapare ko itong Red Magic 10 Pro. Dahil sa specification na meron to, for sure hindi kayo kukulangan pagdating sa gaming. Anyway, dito ko natatapusin yung video na to. I-update ko na lang po yung presyo dyan sa ilalim. At kung meron kayong mga tanong about sa video na to, pag-usapan natin sa comment section. Anyway, yun lang.